Okay, this time we're going to discuss the intercept, the zeros, the asymptotes, and the graph of rational function. So, why do I need to discuss the three, no, in one? Kasi ito yung mga parts na kailangan natin para mag-graph yung rational function. So, estimated graph lang naman ito. Okay? So, una muna yung intercept. Paano yung intercept? So, sa intercepts, you have to find the x-intercept. Pag sinabi nating x-intercept, hahanapin mo yung value ng x kapag 0 yung y. So, dito yon sa given natin. So, yung given natin, y is equal to 2x plus 1 over x minus 3. And pag y-intercept naman, we have to let x be equal to 0 naman. Hahanapin naman natin yung y. Ito pa rin yung gagamitin. So, let's do that. Again, kapag x-intercept 0 si y. So, 0 is equal to 2x plus 1 all over x minus 3. Tapos, cross-multiply natin. This is over 1. So, eto, pag tinimes sa yung 0 times anything is always 0. Better, lagay na lang natin siya sa right side. Tapos eto, dito na lang sa left side. So, 2x plus 1. Pwede naman yan dito, no? Katulad ng ginagawa natin, eto, dito na lang. Anyway, commutative property. Okay? So, parehas lang. And then, from here, solve for x. So, lipat mo yan dyan. So, magiging 2x, so, nilipat na natin itong positive 1 sa kabila. So, magiging negative 1. Okay? Tapos, divide both sides by 2. So, x now is negative 1 half. Etong negative 1 half, ang value ng x. So, dito mo siya ilalagay. Ayun. So, nahanap na natin yung x-intercept. This time naman, y-intercept naman. Dito pa rin. No? So, ililet naman natin si x be equal to 0. Si y naman nahanapin natin. So, y is equal to 2 times 0 plus 1 over 0 minus 3. So, eto 0 na. Eto 0 din, di ba? So, eto na lang yung natira. So, shortcut na natin. So, positive divided by negative is negative. Then, 1 over 3. So, copy. So, eto ngayon yung y value. So, ang value ng y-intercept is negative 0, negative 1/3. Okay? Now, yan yung intercepts. Paano naman yung zeros? Sa zeros, ang lagi ko lang sinasabi, no, you have to concentrate on uh, numerator. No? Sa numerator ka magko-concentrate. Dito ka lang kukuha ng value. Equate mo yan sa zero. Kasi ang ibig sabihin ng zeros, ito yung point na ipa-plot mo na madadaanan ng graph at saka ng x-intercept. Kumbaga sa x-intercept mo siya, i-graph. Madadaanan siya ng graph mamaya. Okay? Makikita natin yan. So, 2x plus 1 is equal to 0. Equate mo rin sa 0. Okay? And then, solve for x ulit. So, 2x is equal to negative 1. Divide both sides by 2. So, x now is negative 1 half. So, pansin nyo, yung x-intercept at saka yung 0 parehas. Diba? So, kahit ano dyan, i-graph ko na sa isang point lang siya. Okay? And then, yan na yung zeros natin. How about the asymptotes? Sa asymptotes naman, meron tayong tinatawag na vertical asymptotes at saka horizontal asymptote. So, initial ko na lang So, vertical asymptote muna. Ano yung vertical asymptote? Yung restriction yan, kumbaga. Ito yung dotted line na kapag plinat mo dyan, yan yung hindi pwedeng tamaan ng graph pag sinabi nating asymptote. So, saan lagi ito kinukuha? Dito lang sa denominator. So, equate lang yung denominator by 0. So, lipat mo yan. So, magiging x is equal to 3, di ba? Positive, kasi negative, magiging positive. So, dito, sa vertical asymptote, ang equation mo, x is equal to 3. Ayan. So, yan ngayon yung ipa-plot mo dyan sa graph mamaya. Okay? Now, how about the horizontal asymptote? Pag sinabi mo namang horizontal asymptote, may tatlong condition in terms of n at saka m. So, yung una, n is less than m. Yung sunod, m is equal to m. And then yung pangatlo, n is greater than m. Ano yung n at saka m, ma'am? Yung n, bali yan yung exponent, no? Yung degree
ng numerator. Yung m, yun yung degree ng denominator. So dito, ang degree ng numerator 1. Dito naman, 1 din. Okay? So saan siya dyan magpo-fall? Diba? 1 is equal to 1. So eto siya. Ngayon, dyan magiging base yung ating horizontal asymptote. Pag sinabi mong less than, ang laging horizontal asymptote, y is 0. Okay? Dito naman, ang horizontal asymptote natin, a over b. So, ano yung a over b? Yung a at saka b, yan yung coefficient naman. Yung a, coefficient ng numerator, no, yung highest degree, and then yung b naman, coefficient sa denominator. So, dito, 2, dito, 1. Kaya substitute natin dito. So, magiging 2 over 1, magiging 2. So, ang horizontal asymptote natin equation ay y is equal to 2. So, eto ngayon yung ating horizontal asymptote. Ma'am, paano pag nangyaring n is greater than m? Kumbaga yung dito, mas malaki dito. Ang pinaka-horizontal asymptote ay no horizontal asymptote. Okay? Wala tayong horizontal asymptote kapag mas malaki yung n kesa sa m. Pag less than yung n kesa sa m, eto. Kapag equal, eto siya. So, dito tayo nag-fall kasi 1 is equal to 1. Okay? So, we're now ready to graph. Ang advice ko, pag nag-graph, estimated lang naman siya, unahin mo muna yung vertical at saka horizontal asymptote. Kasi ito yung line, yung vertical at saka horizontal ng dotted. Magiging guide mo yun kasi yun yung line na hindi pwedeng tamaan or i-approach or i-meet, no? I-touch ng graph. So, unahin natin, vertical asymptote. X is equal to 3. So, di ba, ito yung x-axis natin. So, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Ibig sabihin, dito ako magdodraw ng vertical asymptote. So, represented by dotted line. So, vertical, no? Kaso nga lang, dotted line. Bakit broken line to? Kasi nga, hindi dyan magta-touch yung, basta straight line siya. Estimated ko lang naman to. Yan. Pwede rin yan i-extend pataas. It's up to you. Okay? O, horizontal asymptote. Pag horizontal naman, pag ganun, di ba? So, y is 2. Saan ang positive ng y? Nandito. Kasi ito yung 1, ito yung 2. So, ibig sabihin, magdadaan dyan yung straight line o yung broken line. Basta pantay lang yan. Estimate na lang natin yan. Yan. Pwedeng i-extend dito sa kabila. Okay? Yan. So, eto ngayon yung horizontal asymptote, ito ngayon yung vertical asymptote. Yan. So, pwede ka na mag-plot ng ibang points. Una, ito muna, yung ating x-intercept. So, negative 1/2, 0. Eh, di ba, ito yung negative natin. Ito negative 1, ito negative 2. Eh, negative 1/2 lang siya. So, from 0, estimate mo kalahati. So, ito yung point ng negative 1/2, 0. Okay? Second naman, ito yung ating y-intercept. 0, negative 1/3. Eh, negative yan. So, ang negative ng y nasa baba, diba? So, ito yung negative 1, ito yung negative 2. Eh, pero hindi pa siya umabot ng 1, 1/3. Ma'am, paano yung fraction? Estimate mo na lang. From 0 to 1, negative 1, divide mo yung line ng tatlong parts. Kasi 3 yung denominator. Tapos, yung 1, yung isang point, dun mo siya ipa-plot. Ayun. So, yan na, no? Ito rin, yung zeros natin, eto na siya, di ba? Negative 1/2. So, ibig sabihin, pwede na natin tong lagyan o drawing na curve. Curve siya na mag-a-approach dun sa ating vertical asymptote at sa ating horizontal asymptote. So, basta curve siya, no? Now, eto yung lower part, yung isang part ng curve sa left side. No, ibig sabihin, sa lower part siya nag-appear, hindi sa upper. Paano dun sa right side? Nasa lower ba o nasa upper part? Pwede kang mag-approximate. Halimbawa, kuha ka ng points. Kunin natin yung 5. Okay, kung saan mag-a-appear yung kanyang y value. Let's say mag-substitute tayo ng 5 sa x. No? So, 2 times 5 plus 1 over 5 minus 3. Okay? So, to, 10 plus 1, so 11. 5 minus 3, 2. So, ilang to meron sa 11, di ba? We have 5. Kasi 5 times 2, 10. Pag minus natin, may matitirang isa. So, yun. So, 5 1/2 yung y. Diba? So, yung x natin, 5
Tapos, yung y natin, 5.5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, estimate natin nandyan. So, yung intersection ng dalawa. So, somewhere here, no? Ayan. Ito yung point. Ibig sabihin, nandito yung isang part ng curve or ng graph. So, extend natin. Kasi magdodraw tayo ng curve pa ganun. Approach siya sa vertical asymptote, tapos sa horizontal asymptote. Ayan. So, approximately, ganyan yung graph. Pag eto, gusto mo makita tagi actual na itsura. Eto, pwede mong gamitin yung Desmos, no? Yung Desmos. Doon mo i-encode or ano tanto, i-type mo lang to doon, lalabas yung pinaka-accurate na graph. No? So, estimated kapag hand siya, ganito yung itsura niya. Pero yung actual na itsura niyan talaga, mas madali makita sa Desmos. Okay? So, ganyan po yung pag-graph ng rational function.